Bagamat maraming mga tao ang humadlang sa pagpunta ni Pablo sa Jerusalem, siya ay hindi pa rin napigilan at nakarating nga siya sa Jerusalem. At pagkaraan ng ilang araw, pumasok si Pablo at ang kanyang mga kasama sa templo. Nang oras ding iyon, Wow! Siya iyon? Si Pablo iyon? At ngayon, dinala niya ang mga hentil sa templo para dumihan ng banal na lugar. Ayun yun, bakit gano'n? Ba't nandito yan? Ano? Napakasama naman niyang tao. Hulihin niyo siya! Hulihin niyo si Pablo! galit na galit ang mga Hudyo kaya kinalagkad nila si Pablo palabas ng templo at sinubukang patayin ito. Halika dito! Ang dapat sa'yo ay mamatay. Tara, batuin natin siya. Batuin natin siya! Patayin natin siya! Tumigil kayo! Magsitigil kayo! Nang mabalitaan ng mga hukbong Romano na nagkaroon ng malaking kaguluhan sa lungsod ng Jerusalem, agad silang pumunta doon. Uy, kayo! Anong ginagawa ninyo? Ay, mga sundalong Romano ba ang mga iyon? General, may hilingin po akong pabor. Ako ay isang Hudyo, ngunit isang mamamayan ng Tarsus. Ipinanganak sa Tarsus sa Cilicia. Payagan po ninyo akong magsalita sa harap ng mga Hudyong ito. Ganun ba? Magsalita ka. Tumindig si Pablo at nagsalita sa harapan ng mga Hudyo sa wikang Hebreo. Mga kapatid, makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Ako ay isang Hudyo. Bagamat ako ay ipinanganak sa Tarsus, lumaki naman ako sa Jerusalem. At tinuruan ako ng aking guro na si Gamaliel. Isa din ako sa mga umuusig sa mga tagasunod ni Jesucristo. Ipinapabilanggo ko noon at ipinapapatay ang sinumang naniniwala kay Jesus. Isang araw, habang ako ay papunta sa Damascus upang arestuhin ang mga tagasunod ni Jesus, biglang may lumiwanag sa paligid ko. At doon ay nakilala ko si Jesus. Nalaman ko na si Jesus ay ang anak ng Diyos. At ayon sa kanyang utos, ipinapangaral ko ngayon ang kalooban ng Diyos, ang magandang balita sa mga hentil. Naiintindihan niyo ba ito? Patayin ang taong yan. Dapat siyang mamatay. Patayin! Patayin! Sige, huliin si Pablo at bugbugin ng gusto. Dapat siyang turuan ng leksyon. Ano? Hindi ito maaari. General, ayon sa batas, hindi maaaring hatulan ang isang mamamayang Romano nang hindi muna nililitis. Ha? Ikaw ba ay isang mamamayang Romano? Opo, ako ay pinanganak na Romano at gusto kong magkaroon ng formal na paghahatol. Si Pablo, na hiniling na magkaroon ng tamang paghatol, ay nagawang magpatotoo at ipagtanggol si Jesus sa mga Hudyo habang siya ay dumaranas ng mga pagsubok. Ayon sa sinabi ni Agabo, bagamat nakagapos ang katawan ni Pablo, may papangaral pa rin niya ang mabuting balita sa korte. Ito pala ang ibig sabihin ni Agabo. May papangaral ko pa rin na si Jesus ang tagapagligtas. Si Pablo ay lubhang nahirapan sa gitna ng kanyang pagkabilanggo ng mahabang panahon dahil sa walang katapusang paghatol sa korte. Kinagabihan, nagpakita si Jesus kay Pablo. Ay, ang sakit ng likod ko. Ang sakit ng buong katawan ko. Pablo, lakasan mo ang iyong loob. Kung paano nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. Oh, Jesus, kakayanin ko kaya? Kung pupunta ako sa Roma. Pagkatapos na yun, sumakay si Pablo sa bangka papunta sa Roma para sa huling paghatol. Kasama niya ang ilang mga bilanggo. Ikaw bilanggo 24599, Papay, pumasok ka. Ikaw naman, hanggang number 24601, pumasok ka. 24604, Pablo, pumasok ka na. At si Pablo ay pumunta sa Roma at ipinangaral ang magandang balita tungkol kay Jesus.